Love. Isang rekado na mahalaga sa buhay ng isang tao. Ito ay nagbibigay saya, lungkot, at inspirasyon. Sa kwentong ito ng pag-iibigan nila George at Annie, ay matutunghayan natin kung gaano kahalaga ang pag-usbong ng pag-ibig sa dalawang tao. Annie, matagal ka pa? Tanong ni Grace sa kaklase na noon ay abala pa sa pag-photocopy ng isang libro. Sandali na lang, Grace. In 2 minutes, sagot naman ni Annie sa kaibigan. Okay, baka kasi nandyan na si Kuya. Naiinip na sagot ni Grace. Coming. Ikaw naman, maghihintay naman si Kuya, di ba? Sagot ni Annie. Ay nako, parang hindi mo kilala ang temper ng kuya ko. Ayaw nun nang naghihintay. Well, sa bagay, when it concerns you, mataas ang pasensya nun, sagot ni Grace. Sige, tapos na ako, tara na. Nagmamadaling pag-aya ni Annie at lumabas na sila ng library. Nakita nilang nakatayo sa may gate ng school ang kuya ni Grace na pinagtitinginan ng mga senior high girls. Ngunit para namang walang napapansin ng lalaki at patuloy lamang ito sa pagbabasa ng libro. Si Grace ay ang nakababatang kapatid ni George. Mga anak ni Don Felipe Silverio, isa sa mga mayayamang pamilya sa Pilipinas. At si Annie ay ang nag-iisang anak ng matalik na kaibigan ni Don Felipe, si Senyor Martin Valencia. Kapwa mga dugong Kastila ang magkaibigan at ang kanilang mga anak ay parang magkakapatid na rin kung magturingan. Si Annie at Grace ay parehong nasa grade 6 at si George na nakatatanda ng 10 taon ay nasa huling taon ng kolehiyo at kapwa silang tatlo ay magtatapos sa taong yon. Bakit ang tagal ninyong nakalabas? Tanong ni George. Galing kami sa library, kuya, sagot ni Grace. Sorry po, hindi na mauulit. Paghingi ng pasensya ni Annie at natatakot na baka sermonan sila ng istriktong kuya nila. Okay lang, sige, pasok na sa kotse at may gagawin pa akong thesis sa bahay. Pagmamadali ni George. Nagkindata naman ang magkaibigan na Grace at Annie. Tahimik ang kanilang biyahe hanggang maihatid ng magkapatid si Annie sa kanila at narating na rin ng magkapatid na Silverio ang kanilang mansyon. George, tumawag ang tita mo at sinabing nakahanda na ang apartment mo. Anytime ay pwede mong lipatan pagdating mo doon sa New York, ani Don Felipe. Sige papa, at tatawagan ko si tita para pasalamatan siya. Aalis ka ba agad after the graduation? Tanong ni Don Felipe. Yes, Papa, sagot ni George. I have to enroll at acclimatize myself with the new environment. Pagkasabi noon ay tumuloy na sa kanyang kwarto si George. Si George Mondragon Silverio ay nagtapos ng kursong Commerce, Major in Business Management. At habang kumukuha ng masteral degree sa New York City, ay pamamahalaan niya ang sangay ng kanilang negosyo sa Amerika at Europa. Ang negosyo ng mga Silverio ay nasa shipping at banking. Grace, umalis na ba si Kuya? Tanong ni Annie habang nagkikwentuhan sila sa telepono. Hindi pa, sa Makalawa yata ang alis niya, sagot ni Grace. Anyway, punta ka dito bukas, samahan mo akong mag-shopping, ani Grace. Okay? Sige, see you tomorrow, sabi ni Annie. Agahan mo, Ann, sagot naman ni Grace. Mabuti yung maaga para makapamasyal din tayo. O kaya, manood ng sine. Sige, bye. At ibinaba na ni Grace ang telepono. Maaga ngang inihatid ng driver nila si Annie at pagpasok nito sa mansyon ng mga Silverio ay nasa lubong niya si George. Kuya, alis ka na bukas?
Tanong ni Annie. Yes, maaga ang flight ko. Bakit mo na itanong? Seryosong sagot ni George. Kuya, may ibibigay ako sa iyo at sana huwag mong iwawala ha. Yuko ka kuya, ani Annie. At yumuko naman si George. Isinuot ni Annie ang isang kwintas na may pendant na krus. Sabay sabi, ipagdarasal ko na sana ay palagi kang safe doon, kuya. Take care. At hinalikan ni Annie sa pisngi si George. Ngumiti si George at ginulo ang buhok ni Annie sa baywika. Salamat sa regalo mo. Pakaiingatan ko ito. At ikaw din, mag-aral kang mabuti sa high school. Kapag may problema, tawagan mo lang ako, okay ha? Sabay halik sa pumbunan ni Annie. Oy, nandyan ka palaan. Tara na, sabi ni Grace sabay hila sa kaibigan palabas ng mansyon. Buong araw na nag-shopping at namasyal ang dalawa dahil alam nila na pagtuntong nila sa high school ay sasabak na naman sila sa maseryosong pag-aaral dahil ang kanilang mga ama ay pawang disciplinarian at mataas ang expectation sa kanila. Pagkalipas ng ilang taon ay nag-graduate ang dalawa sa high school. Sa London nagpatuloy ng pag-aaral si Annie at si Grace naman ay sa New York, kung nasaan ang kanyang kuya George. Bihira na silang magkausap dahilan sa mga demands ng kanilang pag-aaral. Si Grace sa kursong medisina at si Annie ay sa business management. Lumipas ang 10 taon. Si Grace at Annie ay kapwa nagtapos ng kanilang mga kurso with honors. At ngayon sa gulang na 28 ay handaan na ang dalawa na tumanggap ng mabibigat na tungkulin sa negosyo ng pamilya. Si George naman ay pinauuwi na ni Don Felipe upang palitan ang ama sa pamamahala ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Sa pagpapalit ng bagong presidente ng Silverio Group of Companies, muling nagkita si George at Annie. Hindi makapaniwala si George sa malaking ipinagbago ng batang patpatin at may malalaking mata na si Annie. Dalagang-dalaga na ito. At tulad ng kapatid niyang si Grace, pinalilibutan ito ng mga kabinataan sa pagtitipong iyon. Nang makita ni Annie si George, agad itong lumapit. Kuya, ang gwapo-gwapo mo. Sayaw naman tayo, pag-aaya ni Annie. Sure, sagot ni George. At tumayo ito upang isayaw si Annie. Napatingin naman ang mga bisita sa dalawang nagsasayaw. Ganun din ang magkaibigang Felipe at Martin. May kung ano sa dalawa habang nagsasayaw at bigla ay nasabi ni Grace, Papa, bagay si Kuya at si Annie, hindi ba? Napatango naman si Don Felipe at nagwika, Oo, kaya lang 10 taon ang agwat ng kanilang edad. Maaaring hindi magustuhan ni Annie ang kuya mo. Nalulungkot na tura ng Don. Papa, feeling ko lang naman. Lalo na maraming chick si kuya. Baka hindi kayanin ni Annie. At napapalatak na lang si Grace. Tahimik na mga nakikinig ang nakangiting si Senyor Martin. BFF, ano ba? Puro na lang trabaho? Walang break? Tanong ni Grace sa kaibigang si Annie, na ngayon ay CEO ng Valencia Mining Industries at Anita Homes. Hindi naman, sagot ni Annie. Bakit ka naman napatawag? Libre ka na ba sa ospital? Tanong ni Annie. Oo. Halika, guluhin natin si Kuya sa office niya. Masyadong seryoso? Yayain nating mag-bar, ani Grace. Sumama naman kaya, dudang tanong ni Annie. Try me. At saka kapag ikaw ang nagyaya, siguradong papayag yun. Sige na, para may bodyguard tayo, paghihikayat ni Grace. Tamang-tama ang dating ng dalawa sa opisina ni George. Katatapos lamang ng meeting nito, siniko si Grace ni Annie upang yayain na si George na magtungo sila sa bar. Kuya,
Samahan mo naman kami ni Grace mag-bar kahit sandali lang, paglalambing ni Annie. Tumaas naman ang kilay ni George. Aba, tamang-tama, may date ako ngayon. It would be lovely kung foursome tayo, sagot ni George. Date? Sabay na nasabi ng magkaibigan at nagtinginan. Oo, yung kaibigan kong taga LA narito ngayon, nagyayaya din sa bar. Di magsama-sama na tayo. Biglang may narinig silang boses ng babae at paglingon ng magkaibigan ay nakita nila ang isang maganda at sexing babae na lumapit kay George at humalik ng padampi sa mga labi nito. Kumusta na ang gwapo at makisig kong boyfriend? Sabi ng babae. Anong oras ka dumating? Tanong ni George. Madaling araw, kaya nakapagpahinga na rin ako, sagot ng babae. Na ang mga mata ay nakatingin kay Grace at Annie. Christine, mga kapatid ko, si Grace at Annie. Girls, si Christine, pagpapakilala ni George. I don't like her, bulong ni Grace kay Annie. Mukhang malandi at hindi mapagkakatiwalaan. Shh, huwag kang maingay, Annie. Baka marinig ka. Ngunit sa totoo lang, kapwa naiinis ang magkaibigan kay Christine na nakapulupot kay George. Habang nasa bar, tahimik na umiinom ng ladies' drink ang magkaibigan at minsan ay sumasayaw habang si George at Christine ay nagkakwentuhan. Katagalan ay nakita ng dalawa na lasing na si Christine, kaya nagyaya na si George na umuwi na sila. Ihahatid ko si Christine sa hotel niya kaya tinawagan ko na si Mang Berto para ihatid na kayong dalawa, ani George. Nagkatinginan si Grace at Annie. Pupunta ka sa hotel niya, kuya? Naiinis na sabi ni Grace. Alangan naman, naiwanan ko yan dito, lasing na lasing nga, sagot naman ni George. Visit na Christine yan. Sinadya yatang maglasing para magsama sila ni kuya. Nagngingit-ngit na nasabi na lang ni Grace. Si Annie ay hindi naman kumikibo, ngunit sa kanyang isipan ay parang naglalaro ang tanawi na magkayakap si George at Christine at masakit ang dibdib niya. Para siyang naiinis. May gusto ba siya kay kuya? Hindi ba dapat wala lang yun sa kanya? Ay, binata at may karapatang makipag-date sa mga babaeng nahuhumaling sa kuya niya. Bakit siya nasasaktan? Iiling-iling na pilit iniwaksi ni Annie ang nasa isipan at sinabihan ang kaibigan. Hayaan mo na si kuya, binata yun. At di ba gano'n naman talaga ang lalaki? Pero hindi sa ganoong klaseng babae. Hindi ko siya matatanggap sa pamilya. Mariing katwiran ni Grace. Yun agad ang nasa isip mo. Let kuya earn his oats. Makakatakbo din yun ng tamang babae na dadalhin sa bahay ninyo. Ngunit pagdating sa kanyang silid ay hindi makatulog si Annie. Palaging nalalarawan sa kanyang isipan ang kung ano-anong romansa na nagaganap kay Christine at George. Kaya naman tinanghali siya ng gising at late na sa trabaho kinabukasan. Madam, si Mr. Bautista po nasa linya. Pukaw ng sekretarya ni Annie sa kanyang nagliliwaliw na isipan. Dinampot ni Annie ang telepono. Yes, Ramon, sagot ni Annie sa tawag ng executive assistant ni Kuya George. Madam, meeting po mamayang 2 p.m. sabi ni Sir GMS. At kung okay ka, magla-lunch daw kayo before the meeting. Susunduin daw po kayo mga 11:30 mamaya, ani Ramon. Teka, sagot ni Annie na nag-iisip. Let me check my schedule. Na makita niya na libre siya hanggang 2 p.m. na siyang meeting ng board sa Financing and Investment Corporation. Okay, Ramon, hihintayin ko siya sa office ko. Sabihin mo sa kanya. Thank you. At nagtatakang ibinaba ni Annie ang phone. Mag-iisang taon na siyang namamahala sa negosyo nila bilang CEO ng kumpanya.
At ngayon lang nangyari na nagyaya si Kuya ng lunch. Bakit kaya? May problema? Ani, bungad ni George sa dalaga pagpasok nito sa kanyang opisina. Meron lang akong gustong linawin sa iyo bago tayo mag-lunch. Baka hindi ka matunawan kung sasabihin ko sa iyo while eating, ani George. Tumangon naman si Annie habang naupo sa upuang nasa harap ng kanyang office table si George. How many percentage do you think will be our gain in the subdivision you are proposing? Will 20 million be enough for labor and other incidental expenses? Parang ang liit nun. Sino ba ang gumawa ng feasibility study? Well, I have written questions that should be answered before we present it to the board. Sana hindi ka magalit, ani George. Kuya naman, magpapasalamat pa nga ako dahil marami kang nakitang kahinaan sa feasibility study. Bago kasi ang construction engineer ko kaya your questions are very much welcome. Kaya nga nandyan ka bilang chairman of the board, di ba? Nakangiting sagot ni Annie. Napagawi sa may dibdib ni George ang mga mata ni Annie na ngayon ay walang necktie. At kitang-kita niya ang kwintas na ibinigay niya nung bumalik si George patungong New York. Suot pa rin niya ang kwintas sa loobin ni Annie. Okay na yung proposal mo to refurbish the resort in Siargao. Dinaanan ng bagyo yun at maraming dapat i-repair, ani George. So, let's have lunch? At tumayo na si George at inalalayan si Annie sa bewang habang palabas sila sa office nito. Nagbulungan naman ang mga empleyadong nakakita sa dalawa. Hala, si President George yun, di ba? Ang sweet naman nila, ani isang empleyado. Bagay sila, no? Kaya lang, kapatid ang turing ni President kay Madam Annie. Sagot naman ng isa. Ang laki ng age gap nila di ba? Parang 8 years yata. 10 years, uy, sagot ng isa pa. Hoy, mga marites, balik sa trabaho, pansin ang kanilang manager. Pero, nakiusyoso din. Makalipas ang isang linggo, ipinadala ni Annie ang bagong feasibility study ng subdivision project ng kumpanya nila. Matapos ma-review ni George ay muli niyang niyayang mag-lunch si Annie. Palingon-lingon si Annie sa restaurant na tagpuan nila ni George at nakita niya itong may kausap na babae sa isang tagong lugar. Kinawayan ni George si Annie, ngunit nagtataka si Annie kung bakit may kasama sila sa meeting na iyon. Tumayo si George upang paupuin si Annie sa baywika. Annie, this is Kelly, CEO ng Valdez Engineering and Construction. Sanay ang firm niya sa subdivision development. Baka magustuhan mong offer nila para sa subdivision mo. Sabay pakilala ni George sa babae kay Annie. Kinamayan ni Annie si Kelly at nagsimula silang mag-usap tungkol sa gastusin sa project. Habang may discussion sila ay napansin ni Annie ang malalagkit na panakaw tingin ni Kelly kay George. May gustong babaeng ito kay Kuya. Visit. Bakit hindi na lang sa office nag-meeting dito pa sa restaurant? Baka hindi ako matunawan nito sa isip-isip ni Annie. Matapos ang meeting nila ay nagpaalam agad si Annie at nagdahilan na marami pa siyang gagawin sa opisina. Visit? Akala ko pa naman nagyaya ng lunch na kaming dalawa lang. Sa susunod, hindi ko na siya pagbibigyan. Nagmamaktol na sabi ni Annie sa sarili. Biglang nag-ring ang phone ni Annie at si Grace ang tumatawag. Hello? Grace, what's up? Tanong ni Annie. Oy, bakit mukhang galit ang tono mo? May kaaway ka ba? Tanong ni Grace. Wala, busy lang. Bakit ka naman napatawag? Tanong ni Annie. Labas tayo mamayang gabi. Dinner lang sa BGC. Miss na kita Pwede? Sige na, kita tayo. The same place, the same time, sagot ni Annie. Si George naman ay nakarating na sa kanyang office at napapaisip siya. Natila parang galit si Annie the whole time na may business meeting sila sa restaurant.
Dati namang masayahin at madaldal si Annie, pero ngayon parang umiiwas at parang galit o inis sa kanya ang dalaga. Paano ko ba maipadadama kay Annie na mahal ko siya? Ang hirap naman na parang kapatid ang turo niya sa akin at ako naman ay may pagmamahal sa kanya. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Rodney at niyaya itong mag-bar after office hours. Bakit parang Biyernes Santo ang magiting na chairman ng Silverio Group? Panunodyo ni Rodney nang madatnan ng umiinom na kaibigan. Bro, kailangan kong advice mo, ani George. Babae ba? Ang dami nagkakagusto sa iyo, wala ka bang napupusuan? At naupo ang kaibigan matapos itong mag-order ng drinks. Problema nga, dahil ang mahal ko up close and personal. Paano ako manliligaw? Tanong ni George. Malapit sa iyo ha? As in? Tumaas ang kilay ni Rodney. Si Annie ba tinutukoy mo, bro? Tumango si George at nag-order ulit ng inumin. Iiling-iling si Rodney. Mahirap nga yung problema mo, bro. Paano mo liligawan na isang babaeng kapatid ang turing sa iyo mula na magkaisip ito? Saad ni Rodney. Precisely, sagot ni George. Hindi kaya pati mga magulang namin ay magalit kung ligawan ko siya? Nalulumong sabi ni George. Sa tingin mo ba walang gusto si Annie sa iyo? Tanong ni Rodney. Mukhang wala. Kanina nga sa meeting namin ay parang inis pa at nagmamadaling nagbalik sa office. Sagot naman ni George. Mukhang mahirap ngang solusyonan yung napakalaki mong problema, bro. Hindi ko kayang tulungan ka dyan, sagot ni Rodney. Sa totoo lang, bro, excellent wife material para sa iyo si Annie. Maganda, matalino, magaling sa negosyo. Compatible kayong dalawa. Problema lang, si kuya ka At nalulungkot din si Rodney para sa kaibigan. Subukan mo kayang tanungin si Grace kung anong opinion niya sa feelings mo. Malay mo, makatulong ang kapatid mo, suggestion ni Rodney. Ay, baka pagtawanan lang ako ng kapatid ko. Mapahiya pa ako. Wag na lang, ani George. Liligawan ko siya ng pasimple lang at kapag nagalit, well, I might as well remain a bachelor for the rest of my life, ani George. Talaga bro? Ganun kalala ang feelings mo? Nabiglang sagot ni Rodney. Ang tanong bro, may boyfriend na ba si Annie? Parang ang alam ko lahat ng manligaw dun, busted. Sabi nga ng mga girls sa circle nila, baka nga daw lesbian. Ano sa palagay mo? Tanong ni Rodney. Hindi naman siguro. Magkaibigan silang matalik ni Grace. Ganon din ang kapatid ko. Hanggang ngayon walang boyfriend at mas mahalaga ang kanilang pagiging doktor kaysa makipagrelasyon, sagot ni George. Takot masawi sa pag-ibig? Ani Rodney at nagkibit balikat. Pagpasok ni Annie sa opisina ay napansin niya ang mga bulaklak na lili. Ang sabi ng sekretarya niya ay may nag-deliver daw nito maaga pa. Saan kaya galing ang mga bulaklak na ito? Iilan lang ang taong nakakaalam na paborito ko ang lili. At may chocolates pa, na paboritong-paborito ko din. Walang card. Sino kaya nagpadala nito? Tanong sa sarili ni Annie. Mula noon ay araw-araw na may lili ang opisina ni Annie. Walang card at tila pribado ang delivery boy. Kaya hindi niya matrace kung saan shop at sino ang nagpapadala ng flowers. Nagkita ang magkaibigang Grace at Annie. Pinagtapat ni Annie ang lihim niyang panliligaw na araw-araw ay nagpapadala ng lili. Alam mo bang puno na ng lili ang buong building dahil ipinadistribute ko sa mga offices? Ang tagal kayang malanta ng lili, wika ni Annie. Mystery advisor. Ayaw magpakilala. Sa anong dahilan kaya? Nag-iisip na tugon ni Grace.
Paano niya malalaman kung magugustuhan mo siya o hindi, di ba? Patuloy ni Grace. Exactly, bulalas ni Annie. Biglang napansin ni Annie ang bagong pasok na couple sa restaurant. Si Kuya at isang napakaganda at sexing babae. Grace, si Kuya, kilala mo ba yung girl? Sabay nguso ni Annie kay Grace sa may pintuan. Nakita nilang giniya ng head waiter ang dalaga sa isang pribadong silid ng resto. Teka, namumukhaan ko si girl. Siya yung anak ng mall magnate na D at kararating lang mula sa ibang bansa. Zarina yata ang pangalan, tugon ni Grace. Girlfriend kaya siya ni Kuya? Naging magkaklase sila sa New York, patuloy ni Grace. Hindi naman mapakali si Annie at habang sumasakit ang dibdib niya, ay nagyaya ito. Umuwi na tayo, Grace. Masama ang pakiramdam ko, ang tanging nasabi ni Annie. Ha? Anong nararamdaman mo? Dadalhin kita sa ospital. Kailan ka ba huling nagpa-check up? Nag-aalalang tinulungan ni Grace ang kaibigan na makalakad patungo sa kotse niya. After a series of tests, nagdesisyon si Grace na magpahinga ng isang gabi si Annie para sa executive check-up at masigurong maayos ang kalusugan ng kaibigan na kapatid na ang turing niya. Tinawagan ni Grace ang ama ni Annie at ganun din ang kanyang papa na hindi siya makakauwi ng gabing iyon dahil kay Annie. I'm home, Papa, sigaw ni George habang papasok ito ng mansyon nila. Oy, nandyan ka na pala. Hindi daw makakauwi ang kapatid mo at babantayan daw niya si Annie na pina-admit niya for physical check-up, ani Don Felipe. Nagulat si George. Kailan pa, Papa? Ngayon lang. At bigla ay tumakbo si George palabas ng mansyon at narinig na lang ni Don Felipe ang paglabas ng kotse nito. Nagtataka man sa reaksyon ng anak. Napailing na lang si Don Felipe. Bakas niya ang pagkaputla sa mukha ni George at tila may takot ito nang umalis. Alam niyang very close si George sa dalawang babae sa buhay niya, si Grace at Annie. Ngunit iba ang nakita ni Don Felipe sa naging reaksyon ng anak nang malamang nasa ospital si Annie. Don Felipe's POV. My son is 39 years old. Panahon na para lumagay ito sa tahimik. What is holding him? Maraming babae sa kanilang social circle ang naghahangad na maging Mrs. George Silverio. Ay nako, nagkibit balikat ang matanda at bumalik sa mga papeles na kanyang pinagkakaabalahan. Pagkarating sa ospital ay agad nagtanong si George sa reception sa room ni Annie na makita niya si Grace. Kuya, ba't nandito ka? Nagtatakang tanong ni Grace. Upang hindi siya mahalata ng kapatid, sumagot ito sa malumanay na tinig. Sabi ni Papa, pina-admit mo daw si Annie. Anong nangyari? Okay ba siya? Nang biglang nakita nila ang parating na si Senyor Martin na nag-aalala sa anak. Grace, iha, kumusta si Annie? At tinawakan ng matanda ang mga kamay ni Grace. Ngumiti si Grace saka nagsabing, wala kayong dapat ipag-alala, tito. Kuya, okay si Annie. Bigla lang siyang nanghina at nagreklamong masakit ang dibdib kaya dinala ko sa ospital for a full executive check-up. Nagpapahinga siya ngayon, baka nga tulog na dahil tinurukan ko ng pampatulog. Tara sa silid niya at nagsimulang lumakad si Grace na sinunda naman ni George at Senyor Felipe. Nakahinga ng maluwag ang matandang Valencia na makitang mapayapang natutulog ang anak. George POV. Annie, mahal ko, huwag kang magkakasakit. Hindi ako naghintay ng napakatagal para lamang mawala ka sa akin. Lord, bigyan mo po ako ng lakas ng loob na masabi ko sa kanya na mahal ko siya and I want her to be by my side for the rest of my life. Kinaumagahan habang naghahanda ng ma-discharge si Annie, nagpaalala ang kaibigang si Grace. Ano ba ang pinag-iisip mo nitong past few days? Business o yung secret admirer mo?
Matulog ka ng maaga at iwasan mo ang labis na pag-iisip. Makakasama yan sa kalusugan mo, paalala ni Grace. Yes, my dear sister, BFF at doktor. Kaya lang, those are the hazards of being an executive, hindi ba? Nakangiting tugon ni Annie. Hazards ka dyan. Tara na at ihatid na kita. Yung kotse mo, pinakuha ko na sa driver ninyo. At sabay na nilisan nila ang ospital. Nagulat ang nagpapahingang si Grace nang mabasa sa kanyang Twitter account ang balita tungkol sa kanyang kuya at ni Zarina. Spotted at the Plus restaurant at Okada is the chairman of Silverio Group and the heiress of Du Corporation. When asked if they are a couple, Miss D flashed a naughty smile, indicating that it is true, but remained silent about it. President George Silverio just smiled and walked past the reporters. If they are indeed a couple, are we hearing wedding bells for the marriage of two of the richest families in the country? At doon nagsimula ang mga marites ng social media, mga patutsadang malapit na ikasal si George at Zarina. Grace, POV. Hindi ito pwede. Ayaw kong mag-asawa ng iba si kuya, dapat si Annie lang. Pero paano? Parang wala namang pagmamahal si kuya kay Annie. Bilang kapatid, yes. Kawawa naman ang kaibigan ko. Nararamdaman kong may gusto siya kay kuya. At yung paghihina niya na makita si kuya kasama si Zarina, malakas ang kutob ko na nasaktan siya. Halata ko yun dahil ang saya-saya naming dalawa. At biglang nabago ang lahat nang dumating si kuya at si girl. Ano kaya ang dapat kong gawin? May bunch of lily at chocolates pa rin sa table ni Annie kinaumagahan sa kanyang opisina. Lauren, bago ba ito? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Yes, madam. Maaga yang dineliver sa reception dahil inabot sa akin yan bago ako umakyat. Paliwanag ng sekretarya. Muli ay napaisip si Annie. Sino itong mystery admirer niya? Nang biglang tumunog ang kanyang telepono. BFF, ano man ang mabasa mo sa Twitter, huwag kang maniniwala ha. Press release lang yan ng mga marites na walang magawa, sambit ni Grace. Bakit? Ano ba yon? Nagtatakang tanong ni Annie. Binuksan niya ang kanyang Twitter account at doon ay nakita niya ang picture ni kuya at ng girl na kasama nito sa resto. Habang binabasa ang account ay napaupo si Annie na nanginginig ang tuhod. Annie? Hello? Nandyan ka pa ba? Nabigla man ay samagot si Annie. Totoo ba ito, sis? Mag-aasawa na pala si kuya. Dahan-dahan ngunit mariing sagot ni Annie. Naramdaman ni Grace sa kabilang linya dahil sa boses ng kaibigan na hindi ito makapaniwala. Assumptions lang yan ng mga walang magawa na reporters. Unless confirm ni kuya yan, baliwala yan, nag-aalalang sagot ni Grace. She wish she is beside her best friend. Nakasaad naman dito sa news, ngiti lang ang isinagot ng girl. At si kuya ay hindi kumibo, sagot ni Annie. Precisely! Si kuya lang ang dapat nating paniwalaan, okay ba sis? Tanong ni Grace. Oo naman. Sige at may tawag ako sa kabilang linya, pagtatapos ni Annie. Nasasaktan at naguguluhang sinikap ni Annie na maging matatag at normal ang araw niya sa opisina. Kahit minsan ay hindi niya nasigawan ang sekretarya. Ngunit sa isang minor na pagkakamali ng araw na iyon, ay nagawa niyang mawala ng ethics. Hello, Lauren. Huwag kang maingay. And I want you to answer me honestly, okay? Annie Grace, sa sekretarya ni Annie. Yes, Dr. Silverio. Opo, mahinang sagot ni Lauren. Is your boss okay? I mean, wala ka bang napapansing pagbabago sa kanya ngayong araw? Tanong ni Grace. Doktora, mainit po ang ulo ni President Annie. At kinansel niya po ang lahat ng meeting ngayon, pati yung mahalagang meeting with the board sa financing.
ng kumpanya ninyo mamayang 3 p.m. Maaga daw po siyang magpapahinga, sagot ng sekretarya nito. Nandyan ba siya? Tanong ni Grace. Kalalabas lang po, tila hindi na babalik dahil dala na ang bag niya, sagot ni Loren. Okay, Loren, thank you for the info. At tinapos ni Grace ang tawag. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Hindi sinasagot ang mga tawag ko. Nag-aalalang hinawakan ni Grace ang ulo. Hindi niya alam ang gagawin. Sasabihin ba niya ito sa kuya niya? Ayaw naman niyang pakialaman ang love life ng nakatatandang kapatid. Ngunit, paano si Annie? Pagpasok ni Annie sa kotse niya ay nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. At humagulgol ito, nagsisisigaw at galit na galit kay George. Makalipas ang kalahating oras ng paghihinagpis, kumalma si Annie. Nagayos ng sarili at pinaandar ang kotse niya. Nagtungo ito sa malapit na mall at may binili. Muli ay nag-drive ito patungo naman sa site ng bagong subdivision project ng kanilang kumpanya. Nagtaka si Kelly, ang may-ari at engineer ng construction company na na-hire ni George nang makitang bumaba sa kotse si Annie. President Valencia, this is a surprise visit, ani Kelly. At sinalubong si Annie. Hi, engineer. Kumusta ang project? Tanong ni Annie. Everything is progressing according to plan. Napadalaw ka, saad ng engineer. Wala lang. Gusto kong sumagap ng sariwang hangin, sagot ni Annie. Sa bagay, napakaganda ng landscape ng lupaing ito. Siguradong mauubos agad ang mga lote dito, nakangiting sagot ni Kelly. Engineer, huwag mo akong alalahanin, dito lang ako sa kotse at ibinaba ni Annie ang bubong ng kanyang sports car at bumalik sa upuan nito. Naunawaan naman ni Kelly na tila gustong mapag-isa ng may-ari kaya tumango na lang ito at lumayo. Loren, bakit kinansel ng boss mo ang meeting ngayon? Nag-aalalang tanong ni George sa sekretarya ni Annie. Please let me talk to her. May authority na utos ni George. Sorry po, sir. Wala si madam. Kanina pa po umalis, mga 11 ng umaga. Gumagaralgal ang tinig ni Loren. Ha? Okay. Sige. Thank you. At habang ibinababa ni George ang telepono ay nagsimula siyang kabahan. Tinawagan niya ang kapatid, ngunit ganun din ang sagot nito. Nakapatay ang phone ni Annie at walang nakakaalam kung nasaan ito. Tinawagan ni George ang kanyang security office upang simulang hanapin si Annie. Initially, ang report ay sumakay ito ng kotse ngunit matagal bago umalis, mga 1 oras at kalahati. Pagkatapos ay nakita ito sa CCTV na nagtungo sa mall at may binili sa isang jewelry shop. After that, ay hindi pa nila matrace kung saan ito nagtungo. Basta sa huling CCTV footage ng MMDA, ay lumabas ito ng Maynila at tila patungo sa probinsya. Nagbaka sakali si George na baka nasa site si Annie. Tinawagan niya ang subdivision project sa Laguna. Engineer Kelly, nandyan ba si Annie? Tanong ni George sa sumagot sa phone. Narito po siya kanina pa. Inalo ko nga ng lunch pero tumanggi siya. Tila may dinadalang problema at nakatingin lang ito sa kawalan, sagot ng engineer. Nakahinga ng malawag si George at nagtatalo ang kanyang isipan. Kung susundan ba ang minamahal o hihintayin na lang niya na makabalik ito ng Maynila? Ito na ang tamang panahon para mailabas niya ang totoong saloobin bago pa lalong gumulo ang mga spekulasyon na ikakasal na siya sa iba. Magtatakip silim na nang magdesisyon si Annie na magbalik ng Maynila. Nakita niyang naghahanda na rin umuwi si Engineer Kelly. Engineer, salamat. Pauwi ka na rin? Tanong ni Annie. Yes, madam. Siya nga pala, tumawag si Chairman Silverio at tinatanong kung narito ka, sagot ng engineer. Oh? At kumiti lamang si Annie. Mauna na ako at pinaandar na ang kanyang kotse. Nangingiti namang kumaway ang engineer kay Annie
na tila nakakaunawa sa mga pangyayari. This is a make or break. Bahala na. Pero dapat ko itong gawin dahil kung maghihintay pa ako, baka ako tumandang dalaga. Or worst, maagawan pa sa loobin ni Annie. Habang nagmamaneho patungo sa mansyon ng mga Silverio. Tinawagan niya si Grace at nag-aalalang sumagot. Bruha ka? Saan ka nagtago? Aligagan na kaming lahat ng bigla kang nawala. Mabuti na lang at nalaman ni Kuya kung nasaan ka dahil kung hindi, malakihang manhunt ang magaganap. Oh? Bakit naman ako hinahanap ni Kuya? Tanong ni Annie. Bakit hindi? Kinansel mo lahat ng meeting mo for the day. Bigla kang nawala at mainit ang ulo nang umalis, sabi ni Lauren. Matagal ka sa loob ng kotse bago umalis ng building at nagpatay ka pa ng cellphone. Tawagan mo si Tito at alalang-alala yun sa iyo, sagot ni Grace. Oo na. Nasa bahay ka na ba ngayon? Papunta na ako dyan, patuloy ni Annie. Okay, see you, sagot ni Grace. Bunso, tumawag ba si Annie sa iyo? Tanong ni George sa kapatid. Yes, Kuya. Papunta na daw dito sa bahay at may sasabihin sa akin. Ewan ko ba sa babaeng yun? At tumumuntong hininga si Grace. Okay, pauwi na rin ako, sagot ni George. Tahimik ang buong kabahayan nang pumasok si George. I'm home, anunsyo pa nito. At nagtataka kung bakit wala kahit isa sa mga kasambahay ng oras na iyon. Papa? Tanong ni George habang pumapasok sa library na kung saan laging naroroon si Don Felipe. Nadatnan niya ang tatlo, si Annie, si Grace, at si Don Felipe, na nakatingin sa kanya. Oh, bakit narito kayong lahat? Anong meron? Tanong ni George. Lumapit naman si Annie kay George at hinawakan ng kamay niya. Kuya, alam kong maaaring pagkatapos ng sasabihin ko sa iyo ay magalit ka o iwasan mo na ako. But I feel I have to tell you this. Mula bata pa ako mataas ang respeto ko sa iyo. I look up to you as my role model. To the point na ang gusto kong mapangasawa is somebody like you. Pero alam kong walang kakambal at iisa lang ang George Mondragon Silverio sa mundong ito. At hindi ko mapapayagan na mapunta siya sa iba. From now on, I will call you George dahil ikaw lang ang lalaking mamahalin ko at gustong makasama habang buhay. Lumuhod si Annie at inilahad ang isang singsing sabay tanong kay George. George, will you marry me? Just be honest. If you turn me down, I promise you will never see me again. Nabigla man, George collected all his wits at pinatayo si Annie. Ano ba yan? Inunahan mo na naman ako. Okay, yes, I will marry you. Sabay ding lumuhod si George sa harap ni Annie at kinuha sa bulsa ang isang singsing na may kumikinang na diamond. Annie, I want you beside me forever. Will you be Mrs. George Mondragon Silverio? Nagulat man si Annie sa ginawa ni George ay sumagot ito. Yes, George, I am proud to be your wife. At matapos maisuot ang singsing kay Annie ay masayang nagyakapan ang lahat ng naroroon. Nang gabi ring iyon ay nagtungo ang mga Silverio sa tahanan ng mga Valencia upang hingin ang kamay ni Annie. Nagpakasal agad sa huwes si Annie at George ng sumunod na araw and after a month ay sa simbahan ang kasalang Silverio at Valencia. Hindi inaasahan ng dalawang matandang ama nila na sila ang magkakatuluyan. Kaya pala hindi nag-asawa agad si George, ay hinihintay niya na maging emotionally and mentally matured ang asawang nakababata sa kanya ng 10 taon. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, ang tanging obserbasyon ni George sa asawa, mabait, mapagmahal, maalaga, ngunit selosa ito to the point of being possessive. Nag-aalala si George sa ugaling ito ni Annie, at sana
ma-realize ng mahal na mahal niya ito at hindi ipagpapalit sa iba. Anibersaryo ng kasal ni George at Annie, at nais nang huli na sorpresahin ng asawa. Nang umalis ng bahay si George ng umagang iyon, ay tila nakalimutan nitong batiin ng asawa at nagmamadaling umalis patungong opisina. Nagtungo si Annie sa opisina ni George at habang papasok siya ng building, ay nakita niyang yakap-yakap si George ng isang babae at magkahinang ang kanilang mga labi, na nasaksihan naman ng maraming empleyado. Kaagad tumalikod si Annie at tumakbo sa kanyang kotse na hindi pa naipapark ng security sa parking lot. "Akin na ang susi!" At dali-daling pumasok at pinaharurot ang sasakyan. "Christine, anong kalokohan yung ginawa mo?" Matapos itulak ni George ang babae. "Bakit? Masama bang halikan at yakapin kita for old time's sake? Sobra ka naman, nag-asawa ka lang nakalimutan mo ng minsan ay naging tayo din," sagot ng babae. "Mali pa rin, at sa harapan pa ng mga empleyado ko," inis na sagot ni George. Iniwan ni George ang babae na humahabol sa kanya. "George, can we talk? It is business. I promise," nagmamadaling sumabay ang babae kay George. "Christine, call Ramon and schedule an appointment. May meeting pa ako." At inis na pumasok na si George sa kotse. "Kuya, si Annie na disgrasya. Narito siya sa ospital." Hysterical na tawag ni Grace sa kapatid. "What? Mang Berto, sa ospital tayo. Nadisgrasya daw si Annie." Gumagaral-gal ang tinig ni George. "Today is our anniversary. Bakit?" At hindi mapakali si George hanggang sa makarating sa ospital. "How is my wife?" agad tanong ni George sa kapatid. "Mabuti naman, kuya. Minor cuts lang, pero yung kotse, total wreck," ani Grace. Nang magising si Annie, si George ang una niyang nakita na nakaupo sa gilid ng kama. "Sweetheart, what happened? Maingat ka namang magmaneho. Paano kang nabangga?" tanong ni George sa asawa, na napansin niyang ayaw tumingin sa kanya. "Iwan mo muna ako, George. Ayaw kitang makausap," sagot ni Annie. "Ha? Anong nagawa ko?" "Sweetheart, tell me. Kung tungkol sa anniversary natin, hindi ko yun nakalimutan. Naghahanda pa nga ako ng dinner para ma-surprise ka mamaya," pagtatapat ni George. "George, kaya kong unawain yung minsan mainit ang ulo mo. Yung minsan hindi ka kumikibo kapag kinakausap kita. Yung minsan masakit kang magsalita. Kaya kong pagpasensyahan lahat yon. Pero ang makita kang kahalikan na ibang babae, ibang usapan na yon. At in public pa," nagtatampong saad ni Annie. "What? Anong?" At naalala bigla ni George nung halikan siya ni Christine sa labi habang palabas siya ng building. "Yun ba? Nabigla din ako. Hindi ko nakita si Christine. At naramdaman ko na lang na may yumakap at tumalik sa akin bigla." "Sweetheart, wala yun. Don't take it to heart. Ikaw lang mahal ko, wala nang iba," pagsusumamo ni George. "Umalis ka sa harap ko." At umiwas si Annie. Kahit hinawakan ni George ang kamay ng asawa, ay iniwaksi iyon. Sinenyasan naman ni Grace ang kanyang kuya na lumabas muna, kaya labag man sa kalooban ay lumabas si George ng silid. "Sis, relax ka lang muna. Masama sa iyo ang ma-stress, okay? You both trash out this problem. I'm sure Kuya loves you so much. Sige, pahinga ka at lalabas lang ako," ani Grace at iniwan ang hipag. Nakita ni Grace ang kanyang kuya na nakaupo sa may lounge ng ospital. "Kuya, no worries, walang major injury ang asawa mo." "Ano ba nangyari?" tanong ni Grace. "Hindi ko rin alam. Nabigla na lang ako habang naglalakad ako palabas ng building dahil busy ako sa text message ni Rodney. May yumakap at tumalik sa akin sa lips. Si Christine pala.
Pero yun lang, ang way niya to greet an old boyfriend. Walang mali siya. I asked security to send me the footage ng nangyari sa lobby. At yun nga, hindi ko na inaasahan na darating si Annie at exactly the same time na niyakap at inalikan ako ni Christine paglalahad ni George. Hayaan mo kuya, lilipas din yung selos ni sister. Kumain ka na ba? Let's go to the canteen. Gutom na rin ako eh. Pagyayaya ni Grace sa kapatid na sumunod naman sa kanya. Makalipas ang isang oras ay nagbalik na si George sa silid ng asawa. Ngunit wala ito sa kama. Sinabi ng employee na kasalukuyan naglilinis ng silid na nag-discharge na ang pasyente sa room na iyon. Ani, nasaan ka na? Nag-aalalang tinawagan ni George ang asawa. Ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang biyanan at hindi rin ito alam kung nasaan ang anak. At wala rin ito sa mansyon nila. Inabutan ni Rodney ang kaibigan sa bar na medyo lasing na. Kaya nagdesisyon itong dalhin na lang si George sa kanyang kondo dahil malayo pa ang mansyon ng mga Silverio. Umiiyak ang kaibigan habang kung ano-ano ang sinasabi. Nagmamakaawang intindihin siya ng asawa. Kaya nga, takot din akong mag-asawa. Ayokong matulad sa'yo. Alam mo bro, sa halip na maging maligaya sa buhay may asawa, tingin ko miserable ka ngayon. Kausap ni Rodney sa kaibigan na lasing na lasing. Si Annie ay nakauwi na sa kanilang tahanan ni George. Nagtungo siya sandali sa butika at may binili bago sinigurong okay na ang lahat ng preparasyon sa kanyang sorpresa sa asawa. Ngunit malalim na ang gabi ay hindi pa dumarating si George. Kaya tinawagan niya si Grace. Ano ka ba sis? Bakit ka nag-discharge ng hindi ko alam? Ano ba drama mo? Tanong ni Grace sa hipag. Wala lang. Gusto kong isurprise si George. Di ba nga, first anniversary namin ngayon? Sagot ni Annie. Kalog ka rin ano? Si kuya alalang-alala sa'yo, hinahanap ka. At hindi rin namin alam kung nasaan na siya ngayon. Ano ba yan? Hindi mapakaling sagot ni Grace sa hipag. Teka sandali Annie, wait ka lang, tatawagan kita in a few minutes. Tinawagan ni Grace ang favorite hangout ng kuya niya. Nagbabaka sakaling nandoon ang kapatid. Sinabi ng manager na umuwi na ito at kasama ang kaibigan nitong doktor, si Dr. Rodney Palanca. Matapos magpasalamat ay agad tinawagan ni Grace ang kaibigan at tinanong kung nasaan ang kuya niya. Narito sa kondo ko si George at lasing na lasing. Baka bukas na ito makauwi, sagot ni Rodney. Doc, papunta na kami dyan ng asawa ni kuya. Please, wait for us. Pakiusap ni Grace at agad tinawagan si Annie. Nabutan ni Annie at Grace na sinisikap ni Rodney na mahimasmasan ang lasing na si George. Kaagad kinuha ni Annie ang face towel na gamit ni Rodney at sinimulang punasan ang mukha ng asawa. Sinenyasan naman ni Grace si Rodney na iwan nila ang mag-asawa. Bakit ganun ang asawa ko, bro? Ayaw makinig sa mga paliwanag ko. Siya lang talaga ang mahal ko, wala nang iba. Hindi pa ba sapat ang mga ipinakita kong pagmamahal? Saan ako nagkulang? Tapos ngayon, iniwan niya ako. Wala na. Dahil lang sa lintik na babaeng yon, iniwan na ako ng asawa ko. Lasing na paglalahad ni George. Shh! Tama na, love. Pahinga ka na. Inayos ni Annie sa pagkakahiga ang asawa matapos punasan ito. Natakot si George na baka nilayasan na siya ni Annie, saad ni Rodney. Kaya ayun, naglasing. Ngayon lang nagkaganyan yung kaibigan ko. Pag-ibig nga naman talaga. Kaya takot ako umibig pagpapatuloy ni Rodney. Paano mo naman malalaman kung ano ang tunay na pagmamahal if you will not try? Sabi nga ng famous poet na si Alfred Tennyson,
It is better to have loved and lost than never to have loved at all, paliwanag ni Grace. Umibig ka na ba, Grace? Tanong ni Rodney. Oo. Kaya nga I lost. But at least naranasan kong umibig, sagot ni Grace na nakatitig kay Rodney. Ikaw, nagmahal ka na ba? Tanong ni Grace. Oo, kaya lang I was dumped in a rather peculiar way. Hindi ako nakapagtapat dahil hindi pa ako nagsisimula, busted agad, ani Rodney. Talaga? Ang hirap talagang umibig at magmahal kung hindi reciprocated, ani Grace. Naalala mo ba nang sabihan mo akong suplado at mayabang? Dahil I corrected your case analysis na sa palagay mo ay tama ka? You walk out on me, remember? Paalala ni Rodney. Namilog ang mga mata ni Grace. Naalala ang kapusukan niya noong intern pa lang siya sa New York at senior resident si Rodney. Bigla itong nawala at umuwi ng Pilipinas without giving her a chance to ask forgiveness at ipanama dito na crush niya ito noon. Doktor Palangka? Wait, are you telling me mahal mo ako? Naghahamong nilapitan ni Grace si Rodney. Then say it, nakangiting sagot ni Grace. Napanganga si Rodney sa kapangkahan ni Grace, but then, bakit nga hindi? Yes, Grace, mahal na kita noon pa. Kaya lang masyado kang unreachable, mataray, at spoiled, sagot ni Rodney. Biglang hinila ni Rodney si Grace, niyakap at siniil ng halik ang malalambot nitong labi. Hindi naman ang laban si Grace. Instead, ay gumanti din ito ng yakap at halik sa binata. Gising ka na? Halika, uminom ka muna nito para mawala ang hangover mo. Sabi ni Annie habang inaabot sa asawa ang cup ng tsaa. Masakit ba ulo mo? Tanong ni Annie. Sa nagtatakang asawa na ang buong akala ay iniwan na siya. Paanong? Sasabihin sana ni George, ngunit pinutol ito ng halik ni Annie sa kanyang labi. Ay, nako, amoy alak. Belated first anniversary, love. Bakit ikaw lang ang nag-celebrate? Ang daya mo. At kunwang nagtatampo si Annie sa asawa. Sorry, sweetheart, kung nalasing ako kagabi. Akala ko iniwan mo na ako, nagsisising tugon ni George. Love, hindi mangyayari yun. I can't live without you, malambing na tugon ni Annie. Mga lovebirds, mag-breakfast muna tayo. Ang daming niluto ni Dr. Palangka, tawag ni Grace. Paglapit na mag-asawa sa lamesa ay naamoy ni Annie ang amoy ng bawang at bigla itong tumakbo sa lababo at sumuka. Alala namang tinulungan ni George ang asawa. Sweetheart, yan na nga bang tigas ng ulo mo? Baka after effect yan ng pagkabangga mo kahapon. Hindi ka dapat nagpa-discharge ka agad. At inalalayan ni George ang asawa na maupo. Sis, samahan mo muna ako sa banyo, tawag ni Annie sa hipag. Ano ba nangyayari sa iyo? Bumalik tayo sa ospital ha? Nag-aalalang sabi ni Grace. Wala ito. Itapon mo yung garlic rice sa basurahan at palitan mo ng tinapay. Nasusuka ako sa amoy nun. Please, sagot ni Annie. Don't tell me. At nakangiting tinitigan ni Grace ang hipag. Yes. Kaya yun sanang regalo ko kay George na magpunta ako sa office niya. I am 6 weeks pregnant, sis. Nakakiting sagot ni Annie. Okay. Diyan ka lang muna. At tinungo ni Grace ang kusina upang alisin sa lamesa ang garlic rice na niluto ni Rodney. Bakit? Nagtatakang pigil sana ni Rodney kay Grace. Ngunit pinanlakihan nito ng mata ang nobyo. Buntis si ate. Quiet ka lang ha? At nakangiti itinago sa cabinet ang garlic rice. Sweetheart, okay ka na? Bumalik tayo sa ospital. There might be something wrong with you, wika ni George. Okay lang ako, love. See? Okay na ako, sagot ni Annie
at masayang nag-breakfast ang apat sa kondo ni Dr. Palangka. Nang makauwi ang mag-asawa sa kanilang tahanan, inilabas ni George ang isang napakagandang kwintas at ternong hikaw, ang birthstone ng asawa. Isang 2 carats emerald para sa pinakamamahal kong asawa. Happy anniversary, sweetheart. At sabay yakap at halik kay Annie. Oy, ako rin may gift sa iyo, sagot ni Annie, habang nakayakap sa asawa. Oh, nasaan? At palinga-linga si George na nagtatakang wala namang dala ang asawa. Congratulations, Chairman George Mondragon Silverio. You will soon be a father. I am 6 weeks pregnant, bulong ni Annie sa asawa. Sandaling hindi nakahuma si George bago nag-sink in ang sinabi ng asawa. Really? Magiging daddy na ako? At sa tuwa ay biglang kinarga ang asawa at paikot-ikot itong naglakad sa living room. George, ibaba mo nga ako, nakakahilo yan ha? Tapik ni Annie kay George. Sorry sweetheart, that is a very priceless gift. Thank you, at muling niyakap ang asawa. Makalipas ang ilang buwan, nagsilang na isang malusog at gwapong baby boy si Annie, na sinundan pa ng another baby boy at baby girl. Ikinasal na rin si Dr. and Dr. Rodney at Grace Palangka. Will, nasan si Beth? Dali na kayo at malilate na tayo, tawag ni JR sa mga kapatid. Kaming kuya, sigaw ng 10 years old na si Beth habang bumababa sa hagdan. Sige, sabihin mo sa Dico Willie mo, mauna na ako sa kotse, sabay talikod ni JR. Mami, bakit si Kuya J, pansin ko, laging seryoso? Madaling tatanda yan, simangot ng batang si Beth. Aba naman, manang-mana yan sa daddy mo. Always serious, hindi mo ba pansin? Nakaniting sagot ni Annie habang inaayos ang ribbon ng anak sa buhok. Napahawak naman ang bata sa kanyang bibig. Ay, oo nga pala. Exact replica ni daddy si kuya. Si Dico masayahin din, pero kung minsan serious din. I guess ganun talaga. Annie Beth, nagtataka ka pa. Yan ang dugo ng Silverio, sagot ni Annie. Princess, halika na at baka magalit si kuya, masermonan tayo. Bye, ma'am! Sabay na humalik sa pisngi ng mami nila ang magkapatid na Elizabeth at William. Bigla ay naramdaman ni Annie na may nakayakap sa kanya sa likuran at tumahalik sa kanyang leg. Ano yung dugong Silverio, ha? Ikaw naman, dugong Valencia. Selosa at matigas ang ulo. Paglalambing ni George sa asawa. Oo na, winner ka na. Tara at baka tayo naman ang malate sa office, ani Annie. Sabay kuha sa kanyang bag. 15 taon ng kasal sila Annie at George. Masaya ang mag-asawa kahit paminsan-minsan ay may argumento na hindi maiiwasan. Ngunit dahil mataas ang pasensya ni George, na laging pinagbibigyan ng asawa basta sa tingin niya ay hindi lumalampas sa boundaries, okay lang sa kanya. Busy man sa kanilang mga trabaho na nanatiling matibay ang mga Silverio. Isang masayang pamilya na may disiplina at pagmamahal sa isa't isa.